Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na, pag-usapan natin. Negative 3. Positive 79 PBBM survey, prelude to impeachment. Ibig sabihin po ng prelude, ito po yung kumbaga paghahanda. It's like part dito are mind conditioning efforts. Okay? Na pinagmumukha nila na ang Pangulo wala nang nagtitiwala. Diba? Na ayaw na ng taong bayan sa kanya. Katulad ng sinasabi nito ni Baka Squatter. Marcos resign. Ha? Negative 3 rating, bagsak. Piso, puro salita. Ano yun? Okay, ganito. Tatalinuhan na lang natin ng konti. So, negative 3 daw ang rating ni PBBM. Totoo ba na negative 3? Yung naniniwalang negative 3, please type 1. Okay? Then, bagsak daw ang piso. Bakit? Kailan ba pumasa piso natin? Kailan ba tayo pumantay sa dolyares? Sige nga, mag-isip nga kayo. Mag-isip kayo ng mabuti. Puro salita, walang gawa. Puro concert, hair follicle test, wala. Invest. Pwede ba gumamit naman kayo? Kayo ba nakapag-aral? Kahit grade 3? Kasi ganun grade 3, tinuturo na yung paggamit ng punctuation yung tamang paggamit. So ibig sabihin, negative 3 rating, bagsak din ang piso kumpara sa dolyares. And then wala raw nagagawa si PBBM, puro lang salita. Manhid ka lang. And then puro concert. Kailan ba nagkaroon ng concert? Puro concert. Di ba? Bibihira lang naman ang may pa-concert doon pa sa Malacanang. Para sa taong bayan. Hair follicle test. Hindi nyo naman pwedeng pilitin ng tao Ikaw nga, di ka makapagpa-hair follicle test. Di ba? Bakit si Baste hindi mapapa-hair follicle test? Yun, obvious na obvious. Kaya talaga, Bakit si Aimee hindi pa nagpapa-hair follicle test? Hindi nyo ngaw-ngawan. Ayun, markadong-markado talaga. Kitang-kita sa gawi, di ba? Wala nang tiwala, tao, rating, negative 3 na. Are you sure? Kabubuhan yan, yung negative 3 na yan. Marami resign sa ICC. Ha? Sinong ingot na DDS vlogger ang napanood nyo niya, nagsabi niyan na maraming nag-resign sa ICC? Ay nako po, Sus Mariosep. Okay, ngayon eto. Ito na. So, sabi rito, trust rating ng Pinoy kay PBBM bumaba noong Nobyembre. Sumadsad ang trust rating ng Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasagsagan ng controversial na flood control scandal sa bansa. Batay sa latest survey ng SWS na isinagawa noong Nobyembre. Okay, November yun Ano ba yung meron doon ng November, di ba? Yun po talaga yung kasagsagan ng pagputok ng problemang ito sa flood control. At yan naman, I understand that and I also expected na mangyayari ito. Ito ang consequences ng sobrang pagtitiwala ni PBBM sa kanyang pinsan, SMR, kay Martin Romualdez, na dating House Speaker. Ng pagkakamali ni Martin, pinabayaan niya itong mga kasama niya na pinagtitiwalaan niya, yon tuloy ang nangyari. Di ba? Parang ganito lang yan. Kung ang pusa ay nagtitiwala na sa daga, natural lang daga, hindi lang po maglalaro. Di ba? Magnanakaw na rin. At doon po tayo nadali. Doon sila nadali. At ang impact nito, syempre, ang napilitan si Martin Romualdez na bumaba sa pwesto, ganun talaga. Di ba? Kasalanan niya nagpabaya siya. Wag nyo nang ipagtanggol, obvious naman. Wala siyang ginawang aksyon para hindi na ipatupad uli tuwing budget hearing ang Small Scam Committee under ng Committee on Appropriations. Until na nagalit na ang Pangulo sa kanila noong January 2025. Na kung saan
nag-resign si Saldico bilang appropriations chairman. Di ba? Kay PBBM, tiwala ang mama na busy sa pagpopromote ng ekonomiya pagpopromote ng Pilipinas para gumanda ang ekonomiya natin. Pumasok yung mga investors. Ang problema, dahil po pumuputok noon yung korupsyon at hindi niya mahati ang kanyang oras para harapin na yung korupsyon. Diba? So, hindi ho nagtitiwala yung mga mangangalakal sa atin. Yung mga pledges, hindi nangyayari. No. Actually, hindi lang naman po yan sa kanyang administrasyon eh. Maging sa mga nagdaang administrasyon, sapagkat palagi tuwi-tuwi na ang Pilipinas. Nandun po tayo palagi sa ranking ng mga korap na mga bansa. Lagi tayong nandoon. Umuusog lang tayo ng 2-3 puntos. Pero nandun pa rin po tayo. Kulang na nga lang, manguna pa tayo sa korupsyon pag ang pag-uusapan ay Southeast Asia na. 'Di ba? Natural, sinong magtitiwala? Pero ngayon, tingin ko naman, nagmamatsyag ang buong mundo. Paano tatapusin ni PBBM itong issue ng korupsyon sa DPWH? Ang kapalit, napakaraming mga kaalyado niya ang magtatangka sa kanyang posisyon, magtatangka sa kanyang buhay. Sapagkat makukulong sila eh. At kung mawawala sa pwesto ang PBBM, alam nyo na, absuelto na ang lahat. 'Di ba? Ang tanging hindi lang matatanggal sa pwesto, maliban na lang daanin sa impeachment, ang Office of the Ombudsman. Okay, ganito yung tamang pagtingin dito. 43% down to 38% ng November. Hindi po siya nag-negative yung kanyang rating. Sabi ko nga po sa inyo, kaingutan o engot yung nagsasabi yung negative doon. Mali po yung pagbasa. Kaya nag-negative yun. Mali ang pagbasa sa datos. At sinadya yun para palitawin na wala na nagtitiwala sa tao. Kaya lang ang masakit ito, wala raw pong pakialam ang Pangulo sa pagbaba ng trust rating dahil ang priority niya ay paglingkuran ng taong bayan. Tama lang, di ba? Kita niyo naman sipag ng Pangulo, hindi nga tayo minumura. Pero umiikot din sa mga mamamayan, di katulad dong isa. Di ba? Napunta doon sa lugar sa may putangin na nyo. Okay, sabi rito, base daw ho sa survey na kinonduct ng November 24 to 30. 'Di ba? So kasagsagan nga ito ng ng yung rally na di ba nagkaroon ng rally ng Iglesia ni Cristo noong 16, 3 araw dapat 'yon, naging 2 lang. Tapos yung November 30 rally. Napagigitnaan. Kaya ganito yung naging epekto. Kasi yan yung time na to, dito yung time na gustong-gustong makita ng mga Pilipino na may makulong na. Ewan ko ba bakit gustong-gusto nilang makulong na naman si Bong Revilla, gusto silang makitang makulong na naman si Jinggoy. Galit ba kayo kay Jinggoy? Di ba? Galit ba kayo doon? Gustong makitang makulong si Joel Villanueva, 'di ba? Kaya lang kahit po gustuhin nating makulong yang mga yan, kailangan pa rin po talaga magkaroon ng fact-finding. 'Di ba? Kung ang ICI nga hindi makitaan ng ebidensya, dahil limitado yung kakayanan nila, ni-refer na nila sa ombudsman, bahala na kayo. Ngayon, eto, And nga pala, bago tayo magpatuloy, please don't forget to hit the like button. Paki-share na rin po, subscribe dito po sa ating channel. Okay? And shout out sa ating 307,000 subscribers. Okay? Now, sabi dito, according to the survey conducted by SWS on November 24 to 30, pero nirelease lang daw po noong December 26. Mahigit sambuan o halos isang buwan. 38% of respondents said they had much trust in the Philippines, in the president or Philippine president, down 5%
from his September 2025 numbers. So ibig sabihin, yung survey ni PBBM noong September 2025 ay bumaba po ng 5 points. Okay? Yun yung nangyari, bumaba po. And then kaya naging 38, dating 41 naging 38. Tama ba? Now, ilan ba siya dati? 39, 40, 41, 42, 43. Okay, sorry. So 43% siya noon. Tapos, ang 41 pala, ito yung Little Trust ngayon. Okay? Now, sabi, yung 38%, sabi nila, malaki yung tiwala nila sa ating Pangulo. That's the 38% na dati pong 45. Ngayon, ito naman pong yung less or little trust sa ating Pangulo, sila po ay 41%. Tumaas po sila. Okay? Sabi the percentage of respondents with little trust towards Marcos went up 5 points to 41. In November 2025 from 36 in September, so naging 41 po sila. Ngayon, ang ginawa po nila dito, minus nila yung 41 doon sa 38 na much trust. Natural, ang magiging resulta po nito ay negative. And besides, bakit mo ima-minus? 'Di ba? Parehong may tiwala sa Pangulo yan eh. O sinong gumawa niyan? Ingot talaga ang utak. Maliwanag po, gusto lamang i-mind conditioning ang taong bayan. And again, yan po ay commissioned survey. Ibig sabihin, may nagbayad para sa survey na yan. I'll show you the proof later. Okay? Mga DDS, naniniwala ba kayo na yung survey ng SWS ay bayad? May nagbayad? Paid? Okay? Well, papakita ko po sa inyo. Ngayon, eto. Makinig lang kayo, wag na kayong mag-type maliban sa mga DDS, okay? Malaking tulong sila sa atin sa paglago ng ating channel. And again, shout out sa 307,000 subscribers natin and counting. Okay, now sabi rito, naging 41 in November 2025, from 36 naging 41 sila. Now, undecided or whether they had matched little trust remained virtually unchanged at 20%. Ito yung mga hindi makapagdesisyon. Okay, hindi nangangahulugan na na ayaw nila sa Pangulo. Hindi rin nangangahulugan na gusto nila sa Pangulo. Okay, basta yan yung mga nagmamatsyag. Okay. Now, ang pagkakamali po dito, pareho naman po, bakit ima-minus yung little trust doon sa much trust? Pareho pong trust yan. Parehong nagtitiwala. Magkakaiba ang level of trust natin sa Pangulo. Kagaya ako, diba? I'm considered as PBBM vlogger. Pero hindi po ko katulad naman ng sa mga Marcos loyalist na see no evil, hear no evil, kahit na sablay ang ginagawa ng mga alipores. Katulad na lang po noong 2024, nung pinagmalaki ni PBBM ang 5,500 flood control projects niya na ilang araw lang ay finact-check siya. Hindi, same day, finact-check siya ng langit at napahiya talaga. Diba? At nagbigay daan sa investigasyon na naglabas ng katotohanan paano siyang niloko ng kanyang DPWH Secretary Bonoan. Hindi ba? Binanatan ko si Bonoan nun, ang DPWH, pero nagalit ang maraming loyalista sa akin. While most of my friends, except dun sa hindi nakialam, todo pagtatanggol kina Bonoan. And later on, 2025, I was proven right. Talagang kasabwat sa korupsyon si Bonoan. Diba? So hindi po ganun ang level of trust ko sa ating Pangulo. Tiwala ako sa kanya.
I respect him. He's the president of this country. Hindi ko siya pwedeng bastusin kasi lalabag ako sa kalooban ng Diyos na igalang ang pamahalaan. Siyempre, pati yung namamahala. Di ba? May mandato yan ng taong bayan eh. Oh, nakinasihan ng Diyos. Now, ang etong little trust na to, may tiwala sila sa Pangulo. Maliit nga lang ang tiwala nila. Pwedeng palakihin ang maliit na tiwala. Sila yung mga nagbibigay pa ng chance sa Pangulo na, sige, Mr. President, do your job, panonoorin kita, titignan ko paano mo magagawa yan. Observant yung mga tao na yan. Bakit mo ima-minus yan kundi masama ang iyong layunin? Alam niyo ho ba, kapag tinotal niyo po ang 38 much trust at saka yung little trust 41, yan po ay may suma total na 79. Yung kay Sarah, yung kanyang much trust na 56, and then yung little trust na 26 po, pag tinotal nyo po yan, 82. Ilan lang po diferensya niyan? Di ba? 79, 80, 81, 82. 3 puntos lang po ang pinagkaiba nila ni PBBM pagdating sa usapin ng pagtitiwala. Marami lang yung solid ng tiwala kay Sara, di ba? Kumpara ron kay PBBM na mas mataas kasi 41 yung little trust. Natural lang po yan. Kasi unang-una, 2022 pa lang, napakalaki na ng expectation nila sa Pangulo. Magbabago ng buhay ng mga Pilipino pag upo ni PBBM, magkakaroon ng ginto dahil may mga engot na mga clickbait vloggers na nag-content na magbibigay ng ginto, Talyano Golds, yung mga Talyanista. 'Di ba? So marami hong naniniwala din sa mga Marcos loyalists na nagtampo kasi hindi nagkaginto. Ang dami mga nagtampo. 'Di ba? Ganun yung ganun yung tiwala nilang nakita. Tapos yung too much expectation na naririnig nila nung campaign season, nung panahon ng tatay ni PBBM, akala tuloy nila na yung 20 years na nagawa ng matanda, kayang gawin agad ni PBBM ng 2 buwan o ng 1 taon o ng 2 taon. Di ba? Kaya nga po, maraming hindi bumibitaw sa Pangulo. 41% hindi bumibitaw. Mahal pa rin nilang Pangulo pero may mga tampo-tampo. Ganon, may mga agam-agam sa kanilang puso. Di ba? Idagdag mo pa dyan yung mga labis na mga paninira. Pero ang importante, hindi bumibitaw. Tandaan nyo, 3 puntos lang ang nilamang ni Sara pagdating sa pagtitiwala. Kay Sara, ano ba naman ang ginagawa ni Sara? Ano bang kontribusyon sa Pilipinas? Di ba? Hindi nga maipaliwanag yung mga, di ba, laging tad-tad na lamang ng problema yung kanyang COA. Laging nare-red flag. My golly. Okay? Mali ang pagbasa sa survey. Kaya ganon sinasabi na negative. Eto. Sabi dito, strat-based questions were part of the large fourth quarter 2025 social weather report by SWS. Then the November 38 trust rating is close to the levels Marcos registered from March to May 2025. Ito po yung mga buwan na kung saan nanindigan ng ating Pangulo na pairalin ang batas, pairalin ang pagrespeto natin sa international law at sa ating commitment, sa ating cooperation, sapagkat sinabi ng Korte Suprema noong bandang April 2021 o July na may obligasyon ang Pilipinas in their 15-0 decision makipag-cooperate pa rin sa anumang proceedings na nasimula ng ICC. Then nung na-aresto, and also that involves the Interpol, di ba? Di tama lang yun. Pinatupad ng Pangulo yung batas. Andun si Digong, nagpasko, at magbabagong taon mag-isa sa kulungan. Di ba?
So kahit papano, feeling ng mga biktima niya, ng mga kaanak, kahit na slightly, nakamit nila ang hustisya. Dahil yung mga mahal nila sa buhay na nabiktima ni Digong, lalo na yung mga inosente, lalo yung mga kabataan, yung mga bata, mga matatanda, ha? Never nang makakabalik, never nang makakapagpasko at makapagbabagong taon, di ba? Ngayon, ano hong ibig sabihin nito? So kapag ka merong hindi nagugustuhan ng mga tao, parang halos pare-pareho lang po yung ramdamdamin nila. Tanggapin natin ang katotohanan. Marami pa ring mga Pilipino ang may simpatya kay Digong. 'Di ba? He's very charismatic. 'Di ba? Marami pa rin na mga nagmamahal sa kanya. Katulad lang din po kay Apo Lakayan na kahit na anong sabi na yan ay kurap, yan ay magnanakaw, bla bla bla, 'di ba? Marami pong mga Pilipino ang nagmamahal sa kanya. Oh, maraming nagtitiwala pa rin sa kanya na siya po ay malinis. Ganun lang po 'yun, 'di ba? Ngayon, sabi rito, Marcos numbers pick up. Tignan nyo ha, noong June 2025. So, nakakalimutan na ng taong bayan. Naunawaan na nila na, sa bagay, tama, dapat lang talaga, deserve ni Digong yan. Oh, sa pa, taong China naman yan eh. Taksil sa bayan. Di ba? Kaya, noong June 2025, nag-pick up yung kanyang survey. Tumaas, pumaluho ng 48. Mula sa 38, ito yung tumaas yan ng 10 points. And then sabi, but they quickly went down again in September 2025. Ganun po, parang ipin ng lagari ang survey ng Pangulo. Kasi nakatutok sa kanya ang taong bayan. 'Di ba? Yung kanilang mga frustrations, yung kanilang mga pag-asa, mga pangarap, 'di ba? Yung wrong set of expectation na hanggang ngayon taglay pa rin ng mga kababayan natin na kapag si PBBM ang naupo, magbabago na ang lahat. That's a wrong expectation. Diba? Kaya lang, wala tayong magagawa. Yun ang inasahan nila. Napakabigat. Sabi ko nga dati, pag upo ni PBBM, naku po, napakabigat ng kanyang magiging obligasyon sapagkat terrible ang expectation ng taong bayan sa kanya. At ito nga po yung nangyayari. Pero again, hindi sila bumibitaw. Okay? Tandaan nyo. Ang kay PBBM po doon sa SWS survey ay ang sumatotal ng nagtitiwala pa rin sa kanya ay 79, kay Sara ay 82. 3 puntos lang ang pinagtatalunan nila. Now, his November trust numbers means Marcos had a net trust rating much trust and minus little trust, kaya daw nag-negative 3, pinag-minus, which is wrong. Then the last time his net trust numbers were negative was in the post-Rodrigo Duterte arrest months about the time of the May 2025 campaign season. So hindi lang po ngayon nag-negative si PBBM sa ganitong formula na parehong pagtitiwala ima-minus. 'Di ba? Expected 'yan, Diyos ko, na merong talagang merong mga ganyang damdamin ng mga tao sa presidente. Okay, now next slide. Hold on 1 second. Eto na lang ba't hindi nyo to kayang intindihin? Diba? Yung price stability. Pag sinabi po nating price stability, naalala ko dati, isa sa top 5 na nagpapabagsak ng rating ni PBBM is yung presyo ng bilihin because of inflation. 'Di ba? Ngayon, ang inflation kasi ito yung nagpapagalaw ng mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ngayon hindi ho 'Di ba? Dahil ang inflation po ay pababa ng pababa. Kontrolado nila, nalalaro nila. Inflation is to 1.6% from January to November 2025, down from 3.4% in 2024 and sharply lower than levels recorded in 2022 and 2023. And ES Rod Precto said a decline effect reflects decisive government measures to stabilize
prices, secures food supply, and protect household purchasing power, particularly for the rice, for rice, the biggest expense of low-income families. Lalo na ngayon, may mga programa yung hindi lang 20, yung bigas, di ba? 20. Oh. Tapos dun sa mga apektado ng mga kalamidad, libre. Di ba? Yun naman kasing mandato ng NFA. Yung NFA rice na yan po ay nakalaan, mga binili yan sa local farmers. Tapos nakalaan yan para sa mga ayuda sa mga nasalanta ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Kaya, libre yan na sinusupply ang bigas sa kanila. I believe that's good for 2 months, libre. Araw-araw kumakain ng tao, di ba? Meron ba tayo niyan dati? Wala, di ba? Ito, low inflation, steady growth, shield poorest Filipinos in 2025. Ganito yan, sabi nila ha. Yung 100 pesos mo raw, so kung to put this in perspective, a 6% inflation rate means that your 100 peso can buy only 94. Diba? So yung 94 pesos mo, pwede mong mapakinabangan, pwede kang makapamili. Ngayon, dahil po ang inflation daw ay bumagsak ng 1.6 nitong 2025, so yung 100 mo, mapapakinabangan mo yung 98.4 na halaga nito. 98.4 peso, mapapakinabangan mo. Diba? Ganon. Ang kagandahan din dito sa pagbaba ng inflation ay that is an assurance na hindi po gagalaw pataas ang presyo ng bilihin. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit si Rodrigo Duterte pa ang maging presidente, magkaroon ng revolusyon, niyo po, hindi po niya kayang gawin na ibaba ang presyo pabalik sa 2016. Imposible na magawa niya yan. Nung panahon niya, wala rin. Maging panahon ni Pinoy, wala po silang nagawa na yung presyo ay i-atras ng kung ilang taong presyo. Wala. Sapagkat, hindi po naman nagpapalugi ang mga negosyante. They would rather close their businesses and move to another country bilang ganti. Di ba? Sino bang magpapalugi? Di ba? Walang ganon. Kahit si Sarah, hindi niya kayang gawin yun. Pwede lang silang mag-utos ng freeze. Di ba? Price freeze. Yun lang. Kung presyo nito ay mahal, freeze lang natin yan, mahal pa rin. Pag lift ng freeze order, mahal pa rin yan. Di ba? Hindi bababa ang presyo ng bilihin. Ang pinaka-importante rito sa usapin ng presyo ay mapigilan ang pagharurot nito, pagtaas nito. Dahil pag yan ay humarurot, nako, hindi ho yan katulad ng lobo na kapag naubusan ng helium, kusang bababa. Diba? Okay? So, yun lang yun. Mali lang yung pagbasa ng survey. Kaya po nag-negative. Dahil po yung ginawa na yun, Stratbase yung nagbayad nun eh. Ang ginawa nun, para lang talaga maipahiya. Isa pa, ang SWS, makikita nyo sa Google yan, talagang yan maski panahon pa ni Duterte, talagang sakit na nila yan na pabor lagi kay Duterte yung survey. Ang survey, napakadali lang gawin yan eh. Punta ka ng Davao City, zero talaga si PBBM dyan. Magne-negative yan. Baka mag-negative 90 pa yan. Di ba? Pero kung gusto mo naman ng magandang score, di pumunta ka sa kanyang baluarte, ganun lang po yun. Now, ano ba naman naiisip ni Putok sa Buho na kinamatay ng flood control scam queen? Ewan ko roon. Sabi nila, it's a rhetoric. Alam niyo, pag sinabi nating rhetoric speech, ito yung art of persuasive speaking. Diba? Ibig sabihin, nanguuto. Yeah, attorney. Yeah, thank you
for confirming. Di ba pang mind conditioning lang talaga yung survey na yon? Kasi nga ano yun merong, di ba may darating na sinasabi nga magkakaroon na naman ng um, pagsasampa ng panibagong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, to make it appear na wala kayong karapatan, ibibintang na naman kay PBBM, wala kayong karapatan mag-impeach kasi kayo nga mismo hindi pinagtitiwalaan ng taong bayan. Diba? That's the negative percent Negative 3%. Oo. Si Digong nga lang ganyan Naalala nyo nun? Magkano yung presyo dati ng bigas nung nagkaroon ng increase noon? Pumalo. That was 2018 natin, 2019. Pumalo ng 890 to 100 ang presyo ng bigas sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalo sa Mindanao. Diba? Kaya nga nila binuo yung rice tarification law para sumagana sa importation ang mga negosyante na importers, 'di ba, ng mga agri-products lalo ng bigas. Imbis na asikasuhin noon palakasin ang hanay ng mga magsasaka ng pagtatanim ng palay. 'Di ba? Oy, iwan na natin 'to.